Hindi na mga kababayan kasama si the little girl, the plotter member. Sana niya, Mr. Maravillas, doon sa dinaluan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dialogue ng AU-ASEAN Business Council sa Makati. Nandun si Martin Romualdez, mga kababayan. Tama yung ating mga sinabi na malamang hindi na isasama si GMA sa mga conferences. Ayan kasi hindi makapaghintay. Laging nagpaplano ng ng masama. But before ko ibigay sa inyo mga kababayan, ipakita sa inyo yung mga pictures na wala si GMA. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Saka, wag na rin ninyo po na i-skip yung ating mga commercial ads para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. Ito siya, mga kababayan. Yung ating poging-poging Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kasama niya yung another Ferdinand. The another Ferdinand, Martin Romualdez. Ito po siya. Kita niya, wala si GMA. Dati-rati sa mga conferences na tulad nito, lalo na sa pag nandyan yung mga negosyante. Kasi ekonomista po si GMA, di ba? Economic advisor at secret weapon, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. O ngayon, yun sabi nga natin, yung secret weapon kasi, naging secret Lazon. May nag-react nga sa ating video, sabi ng isang netizen, nagbiro pa niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon. Di ko kasi napanood yung coverage. Nang i-acknowledge daw si Martin Romualdez, sinabi ng ating Pangulo na pinapakilala ko niya, we are introducing to you our Speaker of the House. We have here the Speaker of the House who is back from his adventures. Agalpakan daw ng tawa yung yung mga tao doon. Ito yung reaction doon sa ating video ng isang tagapanood natin. Sabi rito, Mr. Maravillas, napanood ba ninyo yung AU-ABC and ACCP Gala Dinner by RTV Malacanang? Nagbiro si PBBM sa kanyang speech habang ina-acknowledge niya ang mga guests. Sabi niya, we have here House Speaker Martin Romualdez who is back from his adventures from the House. Totoong biro sa tingin ko yon. Meron talagang adventure dyan sa House of Congress. Tawanan lahat, pati si Romualdez. Magkatabi pa sila sa upuan. Sabi rito, sampal ito sa mga nagsasabing mas pipiliin ni PBBM si Sara. Asa pa kayo? Sa trabaho, nakatutok ang ating mahal na PBBM at House Speaker simula nang maluklok sila sa gobyerno. Lalong nagngingit-ngit si Atty. Panelo. Sabi mismo kasi ni Atty. Panelo, masyadong sip-sip daw si Romualdez sa pinsan. Palagi daw kasama sa trip ng Pangulo. Palagi daw nakangiti pag kapicture ang Pangulo. Alam nga namang sisimangot sa picture. Tama nga.
Madaldal daw si Romualdez at inuunahan si PBBM na alam natin na di totoo. Tahimik nga si Romualdez, nagsasalita pag kinakailangan which is connected to the project and policies of the government. Natural yon kasi siya ang Speaker of the House. Si Atty. Panelo nga, di siya Speaker of the House, madaldal. Palaging kasama si PRRD sa trip niya noon. Kasali din sa mga photo ops at ngiti hanggang tainga. At palaging sinasabi, rockstar daw si PRRD. Ibig bang sabihin, sip-sip si Panelo kay PRRD? Dinabasa ko lang po itong reaction dito sa ating video. Nag-famous last word si Panelo. Sabi, wala raw tatalo kay Sara sa 2028. Kaaga nilang mangampanya. Wala pa ngang sinasabi si Romualdez na tatakbo sa 2028 kahit si Sara. Di ba sabi ni Sara, di pa siya tatakbo as president? Sabi lang niya yun. Kaya kung sa tingin ko po, yung mga foreign trips na kung saan kasama si The Little Girl, yun na po yung last. Ito na po yung mga pangitain. Wala na si GMA, mga kababayan. Ito yung picture, pakita ko sa inyo. Published by the Presidential Communications Office. Pakita ko sa inyo. Ayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung picture ng mga negosyanteng Europeans and from the ASEAN countries. Ito yung ating Pangulo. Ito si Martin Romualdez. Sila lang na dalawa. Then, sa guest, wala man doon mga kababayan. Tinitingnan ko, wala man doon si GMA. Nandun si Lucas Bersamin. And other cabinet officials sa audience po. Inahanap ko si GMA. Wala na po. Dati-rati, lagi siyang kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Silang dalawa ni Speaker Romualdez, sabi dito, sa kanyang mensahe sa ASEAN Business Council Annual General Meeting, Gala Dinner, inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan upang mapabuti ang business at investment climate ng bansa tulad ng Philippine Development Plan for 2023-2028, corporate taxation system, green lanes, processing at pagsusulong ng Philippine-EU Free Trade Agreement o FTA. Layo ng Philippine-EU FTA na gawing mas madali ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at EU para sa higit na pamumuhunan, dagdag trabaho at mas malagong mga ekonomiya. So nakikita ninyo mga kababayan yung mga foreign travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa European countries. Ito na po yung mga follow-up niya. Nagkakabunga na po para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bansa, makapag-create ng maraming job opportunities para sa ating mga kababayan. So magkikita ninyo rito, tutok na tutok sa trabaho, yung ating Pangulong Bongbong Marcos with full support from Congress. So tama yung analysis po, yung reaksyon ng isang netizen po, tagapanood po natin dito sa ating YouTube channel. Yung tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos nasa kay Martin Romualdez. At lagi siyang kasama, mga kababayan. Si GMA sana, lagi din kasama, kaya lang, nagmiyembro. Ay, dati na palang member. Original member, mga kababayan, ng musical group The Platters. Ayaw pang mag-retire sa kanyang membership sa The Platters.
Ayan tuloy. Nasupla mga kababayan. So with this development, makikita ninyo na in the coming days, in months, ay tingin ko, lagi nang maiiwan si GMA. Iwan ko si Inday. Mga kababayan, kung iiwan pa kay Inday, sana iwan pa rin kay Inday, mga kababayan, yung pagiging caretaker. Pag yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay lumalabas sa ating bansa. Di ba? Pag halimbawa, si Lucas Bersamina po ang naging caretaker sa mga foreign travel ng ating Pangulong Bongbong, confirm. Ngayon, mga kababayan, si GMA pa lang yung nakikita natin na hindi nakasama. Di ba? Next time, tingnan natin kung pag lumabas ng bansa yung ating Pangulo, si Inday pa po ang gawing caretaker ng ating gobyerno. So sabi rito, PBBM poses for Philippine-EU Free Trade Agreement. President Bongbong Marcos called on the EU-ASEAN Business Council and the European Chamber of Commerce in the Philippines to push for the resumption of the negotiation for a bilateral Philippines-EU Free Trade Agreement. Sa kanyang mensahe, mga kababayan, sa EU-ABC Annual General Meeting Gala Dinner na ginawa po doon sa Makati City, yung ating Pangulong Bongbong Marcos said that since he assumed office, his administration has fostered a conducive business atmosphere to attract more investors to come to the Philippines. Yun po talaga yung agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos to create more jobs for our kababayans. I believe that we can all agree that the timing and conditions are now quite right, sabi po niya, for us to solidify the long-standing and historically beneficial trade relations through a bilateral Philippines-EU Free Trade Agreement. Sabi po ng ating Pangulong, BBM, sabi ko sa inyo, BBM lang yung sakalam. At ang sunod niyan, malamang Marcos Romualdez pa rin. Sabi ko sa inyo, o kung hindi, Romualdez Marcos. Yun ang magiging, manok sa 2028. Sino niyang Marcos? Possibly Amy Marcos kasi siyempre, medyo maedad na rin si Amy Marcos. At bata pa si Martin Romualdez. So, pwede pa naman, mga kababayan, na tumakbong Vice President, si Amy, President si Romualdez. Kasi bakit pasisingitan nila, mga kababayan, sa kung sino-sinong tao? Di ba? Nang gusto ng mga mamamayang Filipino, Marcos Romualdez po, para sa continuity ng mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayos? So sabi ng ating Pangulong Bongbong, ito ang niyang bilateral FTA or a free trade agreement will be a win-win strategy for both the Philippines at saka yung European Union. Hence, I take this opportunity to call upon our friends from the EU-ABC and ACCP to actively advocate for the resumptions ng negosasyon for this purpose, as well as to strive for fair treatment and more beneficial reciprocity. So, parehas lang po. Yung patas lang yung pakinabang. Di ba? A Philippine-EU FTA
he pointed out, promises to achieve mutually beneficial economic goals while maintaining consistency with the EU's core ideals of sustainable development at saka environmental protection, as well as with its strategy for cooperation niya dito sa Indo-Pacific region. So sabi rito, as credible voices of the European business community and the Philippines in the region, the EU, ABC, and ACCP can help move the initiative forward all the way to a favorable conclusion, sabi po ng ating Pangulo. And if and when that happens, it could be very well be the capstone of all efforts para niya lalong palakasin itong Philippine-EU relations over the course of the next decades. So sabi rito mga kababayan sa release na balita ng Presidential Communications Office, forming the base of the Marcos administration's transformative plan for the country is the creation of an enabling environment that shall facilitate the attainment of tangible socio-economic goals for the people. Among these measures include broadening the range of liberalized businesses and sectors to include public services, retail trade, and renewables, as well as making the system of corporate taxation more business-friendly anya, with a lowered tax rate and improved mechanism for tax and duties incentives para lalong maingganyo yung mga negosyante po na Europeans at from ASEAN countries na pumasok po ng investments dito sa ating bansa. The government will also establish express or green lanes to integrate and streamline permitting and approval processes and remove unnecessary barriers and redundancies para maayos lahat at maging madali lang yung pagkuha ng mga licenses, mga permits sa pagsimula nila ng mga negosyo dito sa ating bansa. Overall, sabi po niya, this will enhance the potential of the Philippines as an attractive trade and investment destination. Adding that this also bode well for a stronger and more productive relationship between the Philippines at ng European Union. The solid enabling environment, he said, will also pave the way for the country's compliance with the vital international obligations as determined anya by the European Union and guarantee the Philippines' continued participation in the generalized system of preferences plus or GSP plus scheme. So the Philippines has been showing healthy signs of recovery from the economic downturn brought on by the pandemic, registering a 7.6 GDP gross in 2022. This signifies highly resilient economic progress in the country, sabi ng ating Pangulong Bongbong. And in fact, tayo yung pinakang mataas at pinakang mabilis na economy na nag-recover after the pandemonium. Talo natin yung Indonesia, pati yung China sa GDP gross. Bakit? Dahil po sa pamumuno ng ating magaling na Pangulong BBM. Hindi man kailangan si GMA po. Isinama lang po si GMA kasi siyempre gusto silang sumama sa unit team. Diba? Sila yung nag-offer na sumama sa unit team. Di siyempre, welcome sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi nangangahulugan, mga kababayan, na kung
hindi sumama sila, hindi natatakbo sa pagkapangulo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung Pangulong Bongbong Marcos, nakakasana po. Lumaban o hindi lumaban, mga kababayan, si Inday noon, nung last election, talagang pagka-presidente, yung tatakbuhan ng ating Pangulo. Non-negotiable na yon. At nang sumama si GMA, siyempre welcome ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang politics po, politics by addition dapat, hindi subtraction. Kaya lang, may iba palang intensyon. Tama yung ating mga sinasabi noon na mag-ingat si President Bongbong. Kasi nga po, may reputasyon mga kababayan na ganon si GMA. Na talagang original member siya ng grupong The Platters. Ngayon may kasama na siyang isa pa. Kaya yung grupong The Platters mga kababayan, kung dati isa yung member pong babae, di ba yung kanta ng The Great Pretender? Isa man lang yon, tingnan ninyo po. Isa man lang po yung member na babae sa banda. Ngayon, dalawa na pala. What? Ayun man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, tinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Ayun mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.